Mga kaalam, kwentong pambihira na naman tayo dito. Ang 349 fiasco ng Pepsi sa Pilipinas. Hello sa ating mga kaalam. Welcome back sa ating channel kung saan hindi lang tayo nagbibigay ng impormasyon kundi mga kwento na nagbabago sa pananaw mo sa mundo. Kaya bago natin simulan ng kwento, huwag natin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na rin para mas marami pa tayong magawang content na puno ng kaalaman at katatawanan. Ang simula ng pangarap at gulo. Taong 1992 sa Pilipinas, panahon ng krisis at kaguluhan. Pero si Pepsi, gumawa ng isang malaking hakbang. Naglunsad sila ng promo na tinatawag na Number Fever. Ang mekanismo ay simple lang. Sa ilalim ng takip ng Pepsi, Mountain Dew at 7-Up ay mayroong code na dapat tumugma sa mananalong numero. At ang jackpot prize, 1,000,000 piso! Wow! O diba? Pambihira talaga ang halaga noong panahon na iyon. Nagsimula ang lahat na parang isang panaginip. Ang mga tao halos hindi na bumibili ng bigas basta't makainom lang ng Pepsi. Wow! At tanging hiling nila, sana makuha ko ang jackpot. Ang araw ng pagbasa ng numero. Noong May 25, 1992, alas 6 ng gabi, lumabas sa TV Patrol ang mananalong numero. Ang mga tao nakaabang sa telebisyon. May lapis at papel pa. Handa na sila. Whoop! At ang numero na binasa ng newscaster ay walang iba kundi ang numero 349. Nagkagulo ang mga tao. May mga nagtakbuhan sa kalye. May mga nag-iyakan. May nagtatalunan pa. Akala nila panalo na sila. Pero mayroong isang napakalaking problema. Sa halip na isa lang ang mananalo, mayroong 500,000 na botelya na nagkaroon ng numerong 349. Oh my gosh! Balbas! Hindi ito pwede. Ang takip, ano yun? Hindi yan sinabi sa promo. Siyempre, ang mga tao ay nagalit. Sa halip na makuha ang premyo, ang nakuha nila ay malaking problema. Nagsimula ang protesta. Ang mga tao nagrally sa harap ng Pepsi. May mga naghagis ng mga bomba sa mga Pepsi bottling plants. Nagkaroon ng mga kaso sa korte at ang gobyerno mismo nakialam na rin. Para ma-resolve ang problema, nag-alok ang Pepsi ng 500 pesos na solusyon sa bawat may-ari ng 349. Siyempre hindi ito tinanggap ng mga tao. 500? Wow! Ang mahal pa nga ng gastos nila sa pagbili ng Pepsi. Ang aral ng 349 fiasco. Ang kwento ng 349 fiasco ay isang malaking aral sa lahat. Ang pinakamahalagang aral na natutunan natin dito ay ang pagiging tapat sa salita. Kung may promo ka, tiyakin na tapat ka sa promo. Huwag kang gagawa ng isang bagay na magbibigay ng false hope sa mga tao. Para sa mga kaibigan nating content creator, ang kwento ng Pepsi ay magandang aral. Kapag gumawa ka ng content, tiyakin mo na totoo at tapat ka. Huwag kang mangako ng mga bagay na hindi mo kayang panindigan. At tiwala ng iyong audience ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ayan mga kaalam, sana may natutunan na naman kayong kwento tungkol sa Pepsi 349. Kung mayroon kayong ibang pangkwento na gusto nating pag-usapan, huwag mag-atubili mag-comment sa ibaba. At siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe para mas marami pa tayong magagawa ganitong content na punong-puno ng kaalaman at kwela. Paalam at mag-ingat sa pag-inom ng soft drinks! Yahoo!